Isang larawan, isang post sa Instagram, isang simpleng update na nagdulot ng matinding pagkabigla at pag-aalala sa mga tagahanga at kaibigan ni Kris Aquino. Ang dating masiglang personalidad, ngayon ay tila anino na lamang ng kanyang dating sarili. Si Kris Aquino, payat na payat, halos hindi makilala. Ang kanyang katawan, na dati puno ng sigla at lakas, ngayon ay tila nanghihina at nagiging marupok. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Ang dating malakas na tinig, ngayon ay tila bulong na lang. Ang kanyang boses, na dati puno ng enerhiya at buhay, ngayon ay mahina at halos hindi marinig. Ang bawat salita ay tila may bigat. Ang mga mata, dating puno ng sigla, ngayon ay malungkot. Nag-alala ang lahat. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kislap at saya, ngayon ay tila nawala ng liwanag. Ang bawat tingin ay puno ng kalungkutan at pag-aalala. Ang kanyang mga fans, nag-uunahan sa pag-comment ng "Get well soon." Ang mga tagahanga, na dati puno ng kasiyahan sa tuwing makikita siya, ngayon ay puno ng pag-aalala at pagnanais na siya'y gumaling. Ang mga kaibigan sa showbiz, nagpapadala ng mensahe ng suporta. Ang mga kasamahan niya sa industriya, na dati kasama niya sa mga masasayang sandali, ngayon ay nagpapadala ng kanilang pagmamahal at suporta. Ngunit sa likod ng mga mensaheng ito, may isang tanong na bumabagabag sa lahat. Ano nga ba ang nangyayari kay Kris? May sakit ba siya? Gaano ba kalala? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa isipan ng marami. Ang bawat isa ay naghahanap ng kasagutan. Sa gitna ng agam-agam, isang salita ang nagsimulang umugong kulam. Ang mga bulong at usap-usapan ay nagiging mas malakas. Ang misteryo sa likod ng kanyang kalagayan ay nagiging mas malalim. Ang bawat isa ay nagtataka, naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na tila walang katapusan. Hindi na bago ang mga usap-usapan tungkol sa kulam at mga artista. Sa bawat sulok ng ating lipunan, mula sa mga kanto ng kalye hanggang sa mga opisina, laging may mga kwentong umiikot. Ang mga bulong ng mundo ay tila walang katapusan, lalo na pagdating sa mga kilalang personalidad. Sa mundo ng showbiz, kung saan ang inggit at kompetisyon ay laging nag-aalab, ang mga kwento at intriga ay parang apoy na hindi mapapatay. Ang bawat galaw ng mga artista ay binabantayan, bawat salita ay sinusuri, at bawat pagkakamali ay pinapalaki. Hindi maiiwasan ang mga ganitong kwento. Ang mga bulong at chismis ay bahagi na ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga kwentong mas malalim at mas misteryoso. Ngunit kay Kris, tila mas malakas ang dating, mas matindi ang bulungan, mas marami ang naniniwala. Bakit? Ano ang meron kay Kris Aquino na tila ba mas pinapansin ng mga tao? Ang kanyang buhay ay tila isang bukas na libro na binabasa ng lahat. Dahil ba sa biglaang pagbagsak ng kanyang kalusugan, ang kanyang mga tagahanga at pati na rin ang mga kritiko ay nagulat sa balitang ito. Ang isang malakas at masiglang Kris ay biglang nanghina at nagkasakit. Dahil ba sa sunod-sunod na trahedyang dumating sa kanyang buhay? Ang mga pagsubok na kanyang hinarap ay tila walang katapusan. Ang bawat trahedya ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. O dahil ba may nagawa siyang hindi nagustuhan ng isang makapangyarihang tao? Wala talagang nakakalam. Ang mga haka-haka ay nagiging mas malalim at mas misteryoso. Ang mga tao ay patuloy na nag-iisip at nagtataka. Ngunit ang mga bulong, lalong lumakas. Ang bawat bagong impormasyon ay nagiging sanhi ng mas maraming bulong at chismis. Ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na bumabalot sa buhay ni Kris. Ang mga haka-haka, lalong kumalat. Sa panahon ng social media, ang bawat balita ay mabilis na kumakalat. Ang mga tao ay nagbabahagi ng kanilang opinyon at haka-haka sa bawat post at komento. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik pa rin si Kris. Ang kanyang katahimikan ay nagdudulot ng mas maraming tanong. Ang mga tao ay patuloy na nag-aabang sa kanyang susunod na hakbang. Sa kabila ng lahat ng bulong at chismis, si Kris ay nananatiling isang misteryo. Sa isang video na nag-viral sa TikTok, isang manghuhula ang nagbigay ng kanyang propesya. Ayon sa kanya, may isang babaeng kulot ang buhok ang nagpakulam kay Kris. Hindi niya pinangalanan kung sino, ngunit marami ang agad na nag-isip ng mga posibleng tao. Mga dating kaaway ni Kris, mga taong may galit sa kanya. Lalong umingay ang usapan. Nagkaroon ng mga debate sa telebisyon at radyo. Nagsulputan ng mga eksperto sa kulam at mga paranormal investigator. Totoo kaya ang propesiya ng manghuhula? O isa lamang itong gimmick para sumikat? Sa gitna ng kaguluhan, may mga nagpayo na kumonsulta si Kris sa mga albularyo.
May mga nagrekomenda ng mga kilalang manggagamot sa probinsya. May mga nagsabi ring mas mabisa ang dasal at pananampalataya. Isang kilalang albularyo ang nagpahayag na nakikita niya raw sa kanyang panaginip na may masamang espiritu raw na nakakapit kay Chris. Kailangan daw itong maalis sa lalong madaling panahon. Ngunit may mga nagduda rin sa mga albularyo. Baka raw sinasamantala lang nila ang sitwasyon. Baka raw pera lang ang habol nila. Section 5. Kontra kulam, agam o pananampalataya. Sa ating lipunan, madalas na nagkakaroon ng banggaan ng agam at pananampalataya, lalo na pagdating sa mga usaping may kinalaman sa kalusugan at karamdaman. Ang tanong, alin nga ba ang dapat manaig? Ang siyentipikong pamamaraan o ang paniniwala sa mga bagay na hindi may paliwanag ng agam? Sa kabilang banda, may mga doktor naman ang nagpahayag na dapat daw ay hindi naniniwala sa kulam. Ayon sa kanila, ang mga sintomas na nararanasan ni Chris ay maaring ipaliwanag ng medisina at agam. Ang mga doktor ay naniniwala na ang tamang diagnosis at paggamot ay makakatulong upang mapagaling si Chris. Dapat daw ay magpagaling si Chris sa siyentipikong paraan. Ang mga makabagong teknolohiya at medisina ay nagbibigay ng maraming opsyon para sa paggamot ng iba't ibang uri ng sakit. Ang mga doktor ay may sapat na kaalaman at kasanayan upang matukoy ang tamang lunas para sa kanyang kalagayan. May mga nagsabi ring posibleng psychological ang dahilan ng kanyang sakit. Ang mga eksperto sa mental health ay naniniwala na ang stress, anxiety, at depression ay maaaring magdulot ng mga physical na sintomas na katulad ng nararanasan ni Chris. Ang tamang therapy at counseling ay maaaring makatulong upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Baka raw dala lang ito ng stress o depresyon. Ang mga simpleng pamamaraan tulad ng meditation, relaxation techniques, at pagbabago ng lifestyle ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanyang kalusugan. Ang pagkakaroon ng tamang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan ay mahalaga rin upang malampasan ang ganitong mga pagsubok. Ngunit kahit na ano pa man ang sabihin ng agham, hindi pa rin maalis sa isip na marami ang posibilidad na may kinalaman nga ang kulam sa kalagayan ni Chris. Sa mga lugar na malayo sa kabihasnan, ang mga tradisyonal na paniniwala at pamamaraan ay patuloy na isinasagawa. Ang mga albularyo at manggagamot ay may malaking papel sa komunidad at madalas na pinupuntahan ng mga tao para sa tulong. Sa huli, nasa kay Chris pa rin ang desisyon kung ano ang kanyang paniniwalaan at kung ano ang kanyang gagawin. Ang kanyang pananampalataya, karanasan, at personal na paniniwala ang magbibigay ng gabay sa kanya sa pagpili ng tamang landas. Ang mahalaga ay ang kanyang kalusugan at kapakanan, at ang pagkakaroon ng bukas na isipan sa iba't ibang posibilidad. Section 6. Mga dasal ng fans. Sa gitna ng mga haka-haka at kontrobersya, isa ang sigurado, mahal na mahal ng kanyang fans si Chris. Patuloy ang kanilang pagdarasal para sa kanyang paggaling. Sa mga simbahan, may mga nag-alay ng misa para sa kanya. Sa mga social media, may mga nagpo-post ng mga mensahe ng pagmamahal at suporta. Ang kanilang panalangin, gumaling sana si Chris. Malagpasan niya sana ang anumang pagsubok na ito. Section 7. Ang katotohanan sa likod ng sakit. Hanggang ngayon, nananatili pa ring palaisipan ang tunay na dahilan ng paghihirap ni Chris. May sakit nga ba siya? Kinulam nga ba siya? O may iba pang dahilan? Marahil, balang araw, malalaman din natin ang katotohanan. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay patuloy natin siyang ipagdasal at suportahan. Sapagkat sa kabila ng lahat, isa lang ang ating hiling, ang kanyang kaligayahan at kalusugan. Section 8. Isang hiling para kay Chris. Chris, kung nababasa mo man ito, nais naming malaman mo na hindi ka nag-iisa. Nasa likod mo kami. Nandito kami para sa iyo. Lumaban ka. Huwag kang sumuko. Manalig ka. At higit sa lahat magpakatatag ka. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sana'y dumating ang araw na muli kang ngumiti, Chris. Ang ngiting magpapailaw muli sa aming mga puso.